Kumusta mga kasaliksik? Maniniwala ka ba kung sabihin ko sa iyo na merong mga individual na matapos kutyain at tila ba pagtripan ng pangalan ng Panginoong Diyos at Panginoong Hesukristo ay agad na kinarma at nagsisi sa kanilang ginawa? Kaya mula sa sikat na singer na nagtaksil sa reliyon hanggang sa individual na tuluyan ng tinanggihan si Jesus ay ito ang 10 pagkakataon na kinarma ang mga taong kinutya ang Panginoon. Kaya kung handa ka nang makilala ang mga ito ay simulan na natin. Number 10. Lady Gaga. Ang pinakaunang individual na pag-uusapan natin sa listahang ito ay ang sikat na singer na si Lady Gaga na mayroong tunay na pangalan na Stephanie Joan Angeline Germanotta na unang nakilala ng masa noong late 2000s dahil sa kanyang mga performance, kung saan niya pinaghalo ang kanyang husay sa pagkanta at pagsayaw. Pero ang pagkakataon na siyang naging dahilan para magkaroon ng problema ang reliyon kay Lady Gaga ay dahil sa inilabas niyang kanta sa kanyang album na Born This Way taong 2011, kung saan kabilang ang kanta niya na pinamagandang Judas na merong mga lyrics na inaamin ni Lady Gaga na mahal niya daw si Judas na siyang nagtaksil kay Jesus. Sinasabing nakuha ni Lady Gaga ang karma mula sa kanta na ito noong pinerform niya ang kanta sa entablado sa kadahilan ng aksidente siyang natamaan ng isa sa mga gamit sa stage na marami ang nagsabi na siyang parusa daw ng Diyos sa nasabing singer. Number 9. Heather McDonald. Si Heather McDonald ay kilala ng publiko sa pagiging isang aktres at komedyante na mayroong kakaibang estilo ng humor na sinasabing siyang naging dahilan para parusahan siya ng ating Panginoon. Sa kadila ng noong buwan ng Pebrero taong 2022 ay nagbiro siya na siguradong paborito daw siya ni Jesus dahil kahit na binakunahan na siya ay dinatnan pa rin daw siya na siyang naging biro na hindi nagustuhan ng masa. Pero bago pa man sila makapagbigay ng komento sa sinabi ni Heather ay bigla na lamang itong natumba sa entablado na siyang nagdulot para tumama ang kanyang ulo at mawalan siya ng malay. Dahil sa ang pangyayari na ito ay nakuhanan sa video ay agad itong in-upload sa social media na siyang nagdulot para marami ang magsabi na ito ang naging karma ni Heather sa kanyang bastos na pananalita patungkol kay Hesukristo na dinamay niya pa para lamang sa pag-asang mapatawan niya ang mga nanonood sa kanya. Number 8. XXXTentacion. Kung kilala mo ang rapper na si XXXTentacion na higit na sumikat noong late 2010s ay marahil alam mo na kasalukuyang patay na siya, pero alam mo ba na sinasabing ang kanyang kamatayan ay ang kanyang naging karma dahil sa mungkahing sinabi niya patungkol sa Diyos? Ito ay dahil sa noong in-interview ang nasabing rapper taong 2017 para sa isang magazine ay sinabi niya na hindi siya naniniwala sa Panginoon na talaga namang naging dahilan para maging kontrobersyal ang pangalan niya sa publiko, kung saan maraming mga magulang ang nagbabawal sa kanilang anak na makinig sa mga kanta nito. Pero ilang buwan lamang matapos ang nasabing interview ay minalas na nabaril si XXXTentacion sa Florida matapos ang pagbabalak na nakawan siya na siyang nagdulot para sa pagkamatay niya, kung saan kahit na marami ang nakikiramay sa sinapit ng 20 taong gulang pa lamang noon na singer ay merong ilan ding nagsasabi na ito raw ang kanyang naging karma. Number 7. Christopher Hitchens. Pag-usapan naman natin ang British-American author at journalist na kilala ng publiko sa madalas niyang pangungutya sa reliyon. At ito ay si Christopher Hitchens na unang nakilala ng masa noong ipinablish na ang kanyang libro taong 2007 na pinamagatang God is Not Great, How Religion Poisons Everything, kung saan niya sinabi na ang reliyon ay hindi makatiwiran at nakakasama lamang daw para sa isang lipunan na matindi niyang pinaglaban sa kanyang mga sinalihang debate kasama ang mga religious leaders. Pero taong 2010 ay na-diagnose si Christopher na mayroong esophageal cancer na hindi naman naging dahilan para tumigil siya sa kanyang ipinaglalaban na natapos lamang noong namatay siya taong 2011 na maraming nagsasabi na siyang retribution niya mula sa may kapal dahil sa mga sinasabi niya na hindi may tatangging sadyang kontrobersyal. Number 6. Conor McGregor.
Ang susunod na individual na pag-uusapan natin sa listahang ito ay ang profesional na boksingero at MMA fighter na si Conor McGregor, na noong 2016 ay nagsabi ng isang mungkahi na talaga namang pinagsisihan niya. Sa kadila ng habang ine-interview siya ng TMZ Sports ay tinanong siya kung kakayanin daw ba niyang manalo kay Jesucristo. Na sinagot ng nasabing MMA fighter na ang lahat raw ng nabubuhay na tao ay kaya niyang talunin. Pero dahil hindi na buhay si Jesucristo ay hindi niya ito alam. Pero kung sakaling mabubuhay daw muli si Jesus ay siguradong matatalo niya ito sa suntukan, na talaga namang naging kontrobersyal sa publiko. Kung kaya't ang relihiyong Katoliko ay mabilis na pinuna ang nasabing boksingero, kung saan sinabi nila na siguradong makakarma din ito, na siyang nakuha nga ni Conor ilang buwan lamang ang nakakalipas, matapos niyang makaharap sa boxing stage si Nate Diaz, na kahit pa maraming nagsasabi na mas mahina kaysa kay Conor, ay nagawa pa rin siyang matalo sa pangalawang round lamang, na siyang naging dahilan para marami ang magsabi na ang unang beses na pagkatalo nito ni Conor ay ang parusa sa kanya ng Panginoon dahil sa bastos niyang pananalita patungkol kay Jesucristo. Number 5, Thomas Andrews. Hindi na bago sa ating kaalaman na ang barkong Titanic ay ang pinakamalaki at magarabong barko noong unang panahon na ginawa ito. Siyang naging dahilan para ang engineer na nagdisenyo rito ay magsabi na kahit pang ating Panginoon ay hindi makakayang mapalubog ang barkong ito. Nasa kasamang palad ay siyang naging dahilan para karmahin ang barko at lahat ng pasahero nito, kung saan makalipas lamang ang 4 na araw matapos magsimula ang paglalayag ng nasabing sasakyan. Noong ika-10 ng buwan ng Abril taong 1912 ay tumama ito sa isang iceberg na siyang naging dahilan para mabilis na pumasok ang tubig sa loob ng sasakyan na unti-unting nagpapalubog rito sa karagatan hanggang sa kalaunan ay tuluyan nang lumubog ang nasabing barko, kung saan sinama nito ang buhay ng lampas 1,000 at 500 katao na marami ang nagsasabi na posibleng hindi nangyari kung sakaling hindi lamang sinabi ni Thomas ang kanyang binitawang mungkahi. Number 4, John Lennon. Maniniwala ka ba kung sabihin ko sa iyo na maski pa ang isa sa pinakasikat at influential na figure noong 28th century na si John Lennon, na isa rin sa founding members ng bandang The Beatles, ay kinarma din matapos niyang kutsain ng Panginoon? Ito ay dahil sa noong in-interview ang nasabing musikero taong 1966 ay sinabi niya na mas sikat pa ang kanilang banda kaysa kay Kristo, na nagpapakita na unti-unti nang nalalaos ang relihiyong Katoliko, na siyang naging dahilan para agad siyang paulanan ng batikos ng publiko. Dahil sa sinabing ito ni John Lennon ay sinunog ang kanilang mga records, binan ang kanilang musika sa mga radyo, at may ilang masasakit na salita din ang binigay sa kanila ng publiko. At kahit na sinubok ni John na ipaliwanag ang kanyang komento ay hindi na nagawa pang makabalik ng banda sa kasikatan nila. Ang kwento na ito ni John ay nawakasan lamang noong taong 1980 matapos siyang baralin ni Mark David Chapman, na isa sa kanyang fan na na-obsess raw sa nasabing musikero, na siyang naging dahilan para mapatay niya ito, na pinaniniwalaan ng relihiyong Katoliko na siyang karma din daw dahil sa sinabi noon ng musikero. Number 3, Bon Scott. Dahil nasa usapin na rin tayo ng mga musikero na binatikos dahil sa kanilang masamang opinyon sa relihiyong Katoliko, ay talakayin naman natin ang naging kwento ng dating lead singer ng bandang AC/DC na si Bon Scott, na kilala ng publiko dahil sa rebellious niyang persona, na siyang naging pinagmula ng isa nilang album na merong pamagat na Highway to Hell, na dahil meron ding mga lyrics na tila ba gusto nilang mapunta sa impyerno, ay siyang naging dahilan para hindi ito magustuhan ng relihiyong Katoliko. Matapos magtagumpay ang kanilang inilabas na album, ay mas naging reckless ang behavior ni Bon Scott. Nasa kasamang palad ay siyang naging dahilan para sa kanyang naging pagkamatay noong 1980 matapos matagpuan ng kanyang bangkay na nabulunan sa kanyang sariling suka, na maraming nagsasabi na siyang naging resulta daw ng hindi niya pag-iingat sa katawan niya at tila baka gustuhan niyang sa impyerno mapunta. Number 2, Logan Paul. Ang internet sensation na kilala sa kanyang mga ginagawang pranks at kontrobersyal na mga content na si Logan Paul ay minsan ring binatikos ng publiko dahil sa kanyang binitawang mungkahi patungkol sa relihiyong Katoliko,
kung saan sa isang episode ng kanyang podcast na inilabas niya taong 2019 ay kinutya ni Logan ang nasabing reliyon na siyang naging dahilan para marami sa kanyang mga fans ang magdemanda na humingi siya ng kapatawaran. Noong una ay hindi ginawa ni Logan, pero matapos siyang makaranas ng sunod-sunod na masasamang mga pangyayari, kagaya na lamang nagpagkakaroon niya ng misteryosong sakit, pag-malfunction ng kanyang mga gamit at tila ba pagpapakita ng isang kaluluwa sa kanyang bahay di umano, ay agad na nag-public apology ang nasabing content creator. Nasa kasamang palad ay hindi nakitang sapat ng ilan niyang mga fans na tuluyan ng sumuko sa kanya at hindi na muling pinanood ang mga videong ina-upload niya. Number 1. Marilyn Monroe. Ang pinakahuling individual na tatalakayin natin sa listahang ito ay ang dating American actress at model na si Marilyn Monroe, na hanggang ngayon ay tinuturing na isa sa pinakamagandang babae na nabubuhay sa ating planeta. Pero kahit na sadyang tila ba makulay ang naging buhay niya, ay na-depress at nalulong sa masamang bisyo si Marilyn, na sinasabing nadulot ng pag-abandona sa kanya ng kanyang mga magulang noong siya ay bata pa. Ang pagkakulong na ito ni Marilyn sa droga ang siyang naging dahilan para lapitan siya ng ilang mga ibanghilista sa pag-asang makonvert nila sa relihiyon ng aktres. Pero tinanggihan daw sila nito at marami ang nagsasabi na ang pagtanggi na ito ni Marilyn na tila ba nagpapakita lamang na tinatanggihan niya daw ang Panginoon ang siyang naging sanhi ng kanyang pagkamatay dahil sa drug overdose noong siya ay 36 na taong gulang pa lamang. Na siya ring naging dahilan para ang kanyang milyong-milyong mga fans ay magluksa sa maaga niyang kamatayan.